Gandang gabi, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating usaping tungkol sa 3-month rule. Gaano nga ba ito ka-epektibo at katotoo? Ikaw ba, Bibi, naniniwala ka ba dito sa 3-month rule? Or mas naniniwala ka na may kanya-kanya tayong timeline kung kailan magiging okay at magmamahal ulit? Alam mo, Bibi, para sa iba maaaring nag-work yung ganon, no? Maaaring sa iba, yun yung coping mechanism nila. Which is yung magmahal ulit agad ng iba para mas mabilis silang makalimot. O hindi naman kaya, ready na talaga ulit sila. Hindi natin alam, di ba? Kanya-kanya yan eh. Pero dito rin natin mapapatunayan na ang lahat ng na-experience natin in life is very subjective and personal, no? Kanya-kanya tayo ng preference. Kanya-kanya tayo ng diskarte kung paano maghihilom yung sugat natin agad. Or kung paano natin dadamdamin yung isang sakit para namnamin natin yung naramdaman nating kirot, 'di ba? Karanasan na hindi maganda. Kasi gusto nating tumatak sa ating isip yon, sa ating puso para mas maging remarkable siya in a way na hindi mo na siya uulitin. Meaning, kukuha ka ng isang lesson sa isang bagay na talagang pinaghirapan mong daanan. Diba? Minsan na talaga nadadala tayo sa pressure ng social construct ideologies na minsan is mas nagpapahirap pa sa atin. May point nga naman, no? Na if you are ready to commit again, to love again, then go for it. Why wait for 3 months para lang hindi ka masabihan na walang konsiderasyon sa dati mong karelasyon? Ganun ba yun? And it works the other way around para naman sa mga hindi pa ulit ready magmahal. Kasi posibleng sasabihin ng iba, uy, 3 months na, pwede na. Magmahal ka na ulit, ano ka ba? What if hindi pa talaga siya ready? What if hindi pa talaga siya totally healed from the past? Galing doon sa experience niya. So sometimes kapag tayo yung wala sa sitwasyon, pag tayo yung nagpapayo, nag-a-advise sa isang kaibigan or kakilala, we have to be sensitive. Kailangan nating alamin or iput yung sarili natin sa sitwasyon na yun. Paano kaya kung ako yung nandun sa sitwasyon na yun? Makaka-move on nga rin ba ako agad? Para sabihin sa akin na, uy, 3 buwan na, pwede na. Okay na yan. Mag-move on ka na agad. Palitan mo na siya agad. Diba? Parang tunog sensitive naman siya kung papakinggan. So, Bibi, ikaw na kasalukuyang nag-move on ngayon. Ang masasabi ko lang is do not put too much pressure sa sarili mo when it comes to love. Ang pag-ibig dapat smooth and calm na nararamdaman yan, diba? Hindi mo yan dapat minamadali, hindi mo yan dapat kinakalaban, diba yung nararamdaman mo especially. Kung may darating, then go for it. Pero kung hindi ka pa talaga okay, wait for it. Daanan mo yung proseso. Dumarating kasi yung pag-ibig at nawawala yan sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan. Kaya at the end of the day, tayo pa rin ang nakakaalam. Puso pa rin natin yung makakaramdam kung kailan ba tayo handa na ulit magmahal. Kaya kayo mga bibi, sana makaiwas kayo sa mga break-up, no? Diba? Para no need for 3-month rule. Hindi nyo na kailangang pag-isipan at pagdesisyonan kung magmamahal ka na ba ulit after 3 months. Iwasan nyo yung break-up. Yun ang pinaka-best solution. Pero hindi ko rin naman sinasabi na kahit sobrang toxic nyo na, wag pa rin kayong maghiwalay, diba? Diba? Hindi pa rin naman okay na na choice, na option. Diba? 3 months is 3 months eh. Maraming pwedeng mangyari sa loob ng 3 buwan. Maaaring after 2 weeks, diba? Makakilala ka ng taong magko-comfort sa'yo, and then, who knows? Malay mo siya na pala yung makatuluyan mo habang buhay. O hindi naman kaya maging better ka or maging okay ka totally, makamove on ka after 2 years or 3 years.
Tapos, okay lang din naman kung sa mga panahon na yun, wala ka pang nahanap na magmamahal sa'yo ulit. Or mamahalin mo ulit. Kaya trust mo lang yung process, baby. Darating at darating din yung pagkakataon na makaka-move on ka. Diba? Pero sa ngayon, mangyaring nag-i-exist na rin lang yung 3-month rule. Sundin mo na yan. Pero ang sabi ko nga sa'yo, huwag kang jumawa, di ba? Para hindi mo na kailangan pagdaanan yung 3-month rule na yan. At ang tanging 3 buwan na may experience mo na lang ay ang 3 months maternity leave. Para magma-maternity leave, wala nga jowa. Kainis. Well, anyways, sa 3 oras na bibi tayo mga ating pinagsamahan. Nakapili nyo po ang bibi nyo sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. At bukas, araw ng Sabado, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at harutan. 2 p.m. to 6 p.m. Yan, nakalimutan ko pa yung schedule ko. Weekend na yarn. Ayan na, magbanding-banding tayo muling bukas. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong Tanggal Limot ang Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, baby. Mwah mwah. 101.1 Yes FM.